Kaya kayo, kakabsat dyan, ha? Ay, mga Ilocano dyan, mga iba pa. Pwede ba? Mag-subscribe na kayo. Maawa naman na kayo. Subscribe kayo, mutin, nyamutkan. Kano umadumutan iti subscriber ko. Pero yung iba, hindi na to-tolerate kasi, you guys. Ang amoy ng apple cider, very strong. Very strong. Ang lakas ng amoy. Ang lakas ng amoy talaga. Hindi ko siguro ma-advise, guys, na i-take nyo to kasi mga ngasimis kumara, sobra talagang strong ang ano nitong apple cider, guys. Ayun lang tayo makaramdam ng ganitong kainit. Nasa Pilipinas, ang klima ng Florida ngayon, mas mainit pa yata kasi 85. Hello guys, harvest ko na to. Ito yung pangalawang bunga ng aking bell pepper. Okay, ang haba yung aking siling Taiwan. Okay guys, so na yun lalaki. Tsaka ito na rin yung ating bell pepper. Napakpakinabangan na natin ating mga pananim. Hello. Hello mga kabsat. Hello. Hello. Good morning guys. Hello. Mga kabsat. Ito ang realidad ng buhay ng isang nanay, no? I-off natin ngayon. So, gagawa tayo ng mali. Hello, good morning guys. Day off natin today. So, kailangan natin maglinis ng bahay, magsinop, magluto ng pagkain ng mga anak at asawa, mga baon, ayan. Ganyan ang realidad ng buhay ng isang ina. So, unang gawin natin ay maglinis ng pinagkainan ng breakfast kasi pumasok na sila. Actually, pumasok na ang isa sa amin, yung asawa ko. Yung anak ko ay dumating na, nagaling night duty, so kaya nagluto ako ng paborito niyang adobo. Yan lang yan na namang ipinapaluto sa akin, si Bianca, adobo. Okay. Yung dalawa, tulog pa, as usual, wala namang pasok kasi it's a katapos lang ng graduation ng grade 12. So, may time pa silang maglibo-libo-liw dahil wala pang pasok. Pero yung isa, yung panganay, si Kuya Miguel, ay mayroon siyang summer class. So, alam ko, gising na yun, nag-aaral na. Tapos, siguro si Eve, tulog pa yun. Si Ate Bianca, tapos na siyang kumain, natulog ulit. Pero wala siyang pasok mamaya. Nandun lang. Ako, 3 days off. So, okay lang. Marami na tayong gagawin na bagay-bagay dito sa loob ng bahay. Maghuhugas. Kasi ito yung pinagkainan namin kanina umaga. So, umaga pa rin ngayon, ano? Umaga pa rin. So, ito. Hagasan natin yung pinagkainan kanina. Ayan. Okay, si Don Rinaldo ay pumasok na. Nag-prepare ko rin baon yung adobo. Nakibaon na rin siya kasi sabi niya, anong babaunin mo? Sabi niya, ayun na rin adobo. Okay, isang luto mo na. Very good. Hindi na ako na hirapan mag-isip pa kung ano ang babaunin. Ganun lang yung buhay dito. Ganyan lang ang buhay dito. Kaya kayo, kakabsat dyan, ay mga Ilocano dyan, mga iba pa. Pwede ba? Mag-subscribe na kayo. Maawa naman na kayo. Subscribe kayo, mutin, nyamutkan. Kano umadumutan iti subscriber ko. May
may 173 subscribers. Yung isa, nawala. Naging 172 na lang. Sabi niya, siguro, mag-log out na ako. Napagod na sa kakantay ng video ko siguro yun. Kasi, nag-video lang ako kung may time na ako. Hanggang day off, ganyan. Gagawa ako ng konti na kung ano-ano lang. Buhay ng ginagawa ko. Buhay ng kung ano lang, pagtatanim-tanim, ganon. Okay. Actually guys, nagpa-laboratory pala ako. Kasi parang taba-taba ko na. At kailangan pala dito, kailangan kumuha ka na ng appointment mo sa doctor. Para in case emergency na magpa-check up ka, meron ka nang iti-text pagtatanungan na doktor na ano mo, sarili mo ng doktor. Not unlike pag kailangan mo ng emergency doctor, punta ka sa emergency hospital, ang mahal-mahal ng, you know, alam mo guys, ang mahal-mahal ng payment ng hospitalized dito. Ang mahal ng hospitality, ang mahal ng hospitality, ang mahal ng pa-hospital dito. Ayan, for short, ang mahal ng pa-hospital dito. So, tama sabi nga nila kapag bawal magkasakit dito sa Amerika kasi ang mahal ng pa-hospital, okay? Kaya kailangan tayo mag-iingat. So, nagpa-laboratory ako, yun ang inano sa akin ng doktor. Ay mataas lahat ng aking mga labs. Okay? Pero maganda, ang naging result, nalaman ko yung mga aking abnormalities. You know guys, pero yung thyroid ko, yung T3 ko, okay na. Hindi ba nagka-problema ako ng imbalance ng thyroid. So, ngayon, naging normal na siya. That is good. Pero, matagal na rin pala, sabihin ko siya, matagal na ako sa Pilipinas pa lang ay, nag-ano na ako, tawag dito, nagbe-maintenance na ako ng levothyroxine. Ayun ang, ano ko, ang aking, pakita ko sa inyo. Ay! Nalaglag! Where's it? Nasaan na? Ito na. Ito, pakita sa inyo. Yeah. Tama. Levothyroxine. Okay, ano na rin ako dito. Nakakuha na rin ako ng prescription ko. Alam nyo guys, nung una namin dito, unang taon, unang buwan, nakarang mga buwan, so naubusan ako ng levothyroxine. Kailangan ko na kasi parang bumibigat parang pakiramdam ko sa leg ko. Matagal ako hindi nakainom. Tapos pumunta kami sa CVS. Akala namin pwede ka lang bumili. Unlike sa Pilipinas, gusto ko ng levothyroxine, bigyan ako, bibili ako, bibigyan ka agad kahit walang, walang prescription na ipapakita mo sa mga pharmacist, no? Mabibigyan ka, makakabili ka. Dito pala, hindi, no? Pumunta kami, akala nga nagmamagaling kami, pumunta sa CVS. Sabi ko, bili kami ng levothyroxine. Sabi niya, sabi ng pharmacist, where's your prescription? Do you have any prescription? Sabi ko doon, ha? Nagkitinginan kami, prescription. Kailangan wala prescription. So, hindi kami nakakuha for short, hindi ako ng gamot. Then, kailangan pala na kumuha ng magpa-appointment ka sa doktor para maresetahan ka, bigyan ka ng prescription at mabibigyan ka ng gamot. So ito pa, akala ko is yung prescription, yung papel lang na guys sa Pilipinas, bibigyan ka ng papel, prescription, ganyan. Yun pala, lahat dito online. So, saan mo dapat saan pharmacist ka? Ano sabi niya gano'n? Saang pharmacist mo gusto mong i-send yung prescription mo? Sabi ko, ha? Sabi ko, although si husband at mga kaibigan namin ay nasa chance. So, mayroon doon pharmacist
sabi ko, pakisend na lang sa chance yung aking ano, kasi nandun kami, malapit kami doon, yun yung pinakamalapit na tawagin to, pharmacist. Tapos may discount. Yun ba? Ganda, may discount. So, ang binayaran ko lang noon ay $15. Yeah, I think, yeah. Pero ngayon, nagtatrabaho na ako sa chance ngayon. Itong mga gamot ko at nagkaroon na rin ako ng sariling doktor ko, nakakuha rin ako ng primary doctor ko, libre na to. Libre na to. At good thing is nag-normalize na yung aking level of yung hormones ko ng thyroid. Tapos ang bad naman ngayon ay tumaas yung aking cholesterol. Diba? Triglycerides. Yun na naman ang aking ginagamot. So, ito ang binigay sa akin na gamot ko. Ito naman, ang gamot ko. So, nainom ko naman. So, ganito yung mga binibigyan nila o kapag meron kayong mga prescription o galing sa pharmacist na kaganito na naka-label na yung pangalan mo dyan, kung paano mo. Maganda, di ba? So, naka-label na yung pangalan mo dyan. Ipipick up mo lang kapag sinabi ng doktor, saan ko isi-send yung prescription mo? O, ganyan, punta ka na sa pharmacist, kung saan mo pinasend, kukunin mo lang ito. Ganyan, naka-label, nakabote siyang ganyan. Naka-label yung pangalan mo, kung paano mo gamitin, di ba? Paano mo gamitin, ganyan, 1 tablet a day, ganyan. Tapos, kung ano yung gamot, kung ilang miligram, di ba? At saka yung kung ilang quantity. Di ba? Ito yun. Pag naubos na yan, mag-request ka ulit sa doktor mo kung kinakailangan na mo ulit, i-take mo ulit yung mga gamot kung talagang maintenance mo na. So, i-refill mo. So, maghingi ka ng refill ulit sa for example, gahit nito Levothyroxine ko, nag-request ako for 1 year. So, binigyan nila ako ng prescription for 1 year. So, refill na rin ako ng refill. Kung ilang beses ka mag-refill na ibibigay ng doktor sa pharmacist. Kung ito, 30 tablets. So, 4 refills ako nito. Pag naubos nito, mag-refill ako ulit. Bibigyan ako ulit nito. Kung walang ganyan, hindi ka makakakuha ng gamot. Ganon. Okay? Ito naman, panibago kong prescription is, naman to, para sa cholesterol. Para sa cholesterol ay rosuvastatin. So, this is a 20 mg. Pero, nung unang first day hanggang 5 days ko tinake, nagkaroon ako ng parang discomfort, hindi ako parang nagma-muscle cramps ako, muscle spasm. So, the next ko although sinabi naman sa akin ng doktor na there's some side effect, ganyan, sabi niya kung you feel some different like muscle spasm and dizziness and other things, sabi niya gano'n, you just let me know, you just text me. Ayun ang kagandahan, kapag text mo lang sa kanila and then ayun, bibigyan kanila ng tawag nito, ng another option kung anong gagawin. So, minessage, siya din sabi, so I have muscle spasm like that, anong gagawin ko? So, tagal pa bago mag-reply. Siguro busy yung doctor. And then, sinabi niya, hatiin ko daw yung 100 mg. So, di ko mahati-hati. Ang ginawa ko ay every other day. O, diba? Mas magaling pa sa doktor. O, diba? Mas magaling pa sa doktor is ginawa ko every other day. And sabi niya, hatiin ko. Paano ko hatiin? Liit-liit na gamot. Tapos, wala pang hati sa gitna. So, ang hirap hatiin kasi nagka-crack siya. And hindi equal yung pagkahati. So, every other day nila, ganun din, diba? Ganun ba? Comment, guys. So, kung tama yung mga pinagagawa ko. Tapos yung
katrabaho, yung kasama ko sa work na naggagamot din sa cholesterol. Sabi ko, yeah, sabi niyang gano'n. Yun ang side effect niyang ganyan, yung para sa cholesterol, sabi niyang gano'n. Pero ibang brand naman yung tinitake niya. So, ganyan din sa akin, nagkaka-muscle spasm din ako, nagkaka-cramps, ganyan. Tapos, sabi ko, gano'n din ako eh. Yan ang side effect ng yan, ng para sa cholesterol, ganyan. Kahit anong brand, ganyan, sabi niya gano'n. Ginagawa ko, sabi niya, every other day. Sabi ko gano'n, pares pala tayo, every other day, ganun din ba ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa natin? Anong gagawin ko? Sabi niya gano'n. Hahatiin ko ba yun? Ang hirap hatiin, sabi niya gano'n. Every other day ko, sabi niya gano'n din naman. Sabi niya, pares tayo. Ganun din ang ginawa ko, diba? Nurse yun. Nurse yung sa akin. Pares kaming medyo maedad na. Si Ate Cory, hi Ate Cory. Pares tayong iniinom. Pares kami, sabi ko, ganun. Hindi ganun din ginagawa ko, matagal na, sabi yung ganun. Sige, ganun na rin gagawin kung di ka nang-hatiin. Kasi, nang problema ko, paano hatiin tong gamot na to. Kasi liit-liit eh. Ang liit. Kita ko sa inyo kung gano'ng kalit to. Tapos wala pang hati sa gitna. See guys, to. Yan, tapos wala pang hati sa gitna. Ganun na lang ginagawa niya. At ganun din ang gagawin ko. Comment guys below kung ganun din kung tama ba yung mga pinaggagawa natin. Diba? Dalawa kami, nag-isip ng ganun. So, ganun din pala ginagawa. So, okay lang. So, naging kampante na ako sa ganun gagawin. Ganun din ginagawa niya. Kung magka-problema siya, dalawa kami. Okay guys, let's continue doing, okay? Tapos na ako naghugas, nakapag-luto na ako. Tapos ang dami ko pang sauce dito ng carbonara. See? So, iinit ko na lang yan. May mga pasta pa ako dito. Yan na lang ang pagkain namin ni Bunso siguro or magluluto pa ako ng iba pa. Ewan ko. Titignan na lang yung Tapos, mayroon pang mga mayroon pang mga French fries from KFC Rewards. Kung dala ni Ate Jang yan, hindi pa nakakain. So, gano'n na lang ang gawin ko. Tapos, guys, inisip ko, dati nung nasa healthy options ako nung dalaga pa ako, umiinom ako ng regular na apple cider with honey. Araw-araw ko iniinom yun. So, kaya ang payat-payat ko noon. Although, dalaga pa ako, wala pa akong anak, kaya siguro payat ako. Pero sabi nga nila, kapag nagkakaanak, nagkakaroon na ng body changes, So, siguro ganun. At the same time, matakaw din siguro, wala pa yung exercise, ganyan. Kaya ganun siguro, Tapos ito, kung lalaklakin ko kaya ito, ito, 1 liter na apple cider. 1 liter na apple cider, pag naubos ko siguro ito, yung cholesterol ko, malamang ay bumaba na, di ba? I hope, sana bababa na ang aking cholesterol with this help of apple cider vinegar. I hope. So, ang next check-up ko ay, kailan ba next check-up ko? I think, August. Yeah, August. Okay, may isang buwan pa akong mag-adjust ng aking mga kinakain at saka pag-inom nito. Alam ko nakakatulong to kasi ito yung mga customer namin dati sa healthy options. Nire-recommend namin na good for circulation, good for the varicose vein, is good for the immune system, everything, okay? And cholesterol, triglycerides, arthritis, yan, yung sa arthritis, papahid sa katawan, sa mga part ng nagkakaroon ng problem. Pero yung iba hindi na to-tolerate kasi you guys, ang amoy ng apple cider, very strong. Very strong. Ang lakas ng amoy. Ang lakas ng amoy talaga. So, at saka kung hindi ka mahina ang iyong digestion or mayroon kang tawag nito, acidic ka, so hindi ko siguro ma-advise guys na
i-take nyo to kasi mga ngasimis kumara sobra talagang strong ang ano nitong apple cider guys. Maasim talaga. So hinahati naman 1 tablespoon of honey ang ginagawa ko. 1 tablespoon honey, tapos depende na lang sa strong ng apple cider bibigay ilalagay nyo kasi dinadamihan ko so 3 tablespoon of this and cup of water or half of cup of water. Depende na sa inyo. Kasi ako na lang gumagawa ng formula ko, guys. Pero nakalagay naman dito. So, what's is... tsaka ginagawa ko ng sausawan, guys. Nakalagay dito, direction. Protect... sabi niya ganun, direction. Perfect taken 2 to 3 times daily. Add to your favorite smoothie or drinks, sabi niya ganun. Mix into homemade salad, dressing, or sauces. Okay. Preparation is needed. Shake gently before using. So, shake mo guys, kasi meron silang parang ganyan siya. Parang may muumuo siya. Shake mo yan ganyan para nagsisettle kasi sa ilalim yung yung pinaka-part niya, yung parang hindi ko ma-explain yung pinaka-ano niya sa loob. Yan, shake mo para equal distribution siya sa Tapos ginagawa ko na rin sa usawan to, guys. Sana it helps. Sana nakatulong din sa inyo kung gusto nyo uminom ng apple cider. See? 1 liter to. Sana effective na pag tapos na akong bago ako pa-check up ulit. And then, kahapon, papakita sa inyo. Kahapon, namitas na ako ng aking mga halaman sa garden ko. Little garden. Okay. Namitas na ako nung the other day, pakita ko sa inyo yung video. Mayroon namitas na rin ako ng unang pitas ko ng aking bell pepper. Naubos na yon kasi ginawa ko sa pansit, sopas, tsaka mga adobo ko. Ginamit ko na yung unang harvest ko. Tapos itong pangalawang harvest, kakapitas ko lang kahapon, papakita ko sa inyo sa video. At saka yung siling na buyo, at saka yung bell pepper. So nandun pa sa ref, yung mga yun hindi ko pa nagagamit. So i-update ko kayo sa mga, although nakapag-video na ako kahapon, yung mga pangyayari sa aking mga halaman. Pero mayroon akong papakita sa inyo yung dinidecompose ko ngayon na bago kong soil, na para maging healthy yung soil at saka maging healthy yung halaman. So, nilagyan ko ng yung pinagbalatan ng watermelon. So, papakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yun, mga ganun. Kasi napapanood ko sa TV, kailangan daw takpan muna o yung mga lahat ng mugmog ng pinagkainan, mga mumu. Excuse me guys, nasamid ako. Ganyan talaga kapag mayroon ka problema sa thyroid, nasasamid ka bigla. Alam mo yun, parang bigla ka masasabi na hindi, wala namang kadahilanan na Tapos yun, yung daw mugmog, napanood ko sa TV, sa isang YouTube channel ng isang nagbablog. So yung sinasabi niya ay yung mga mugmog, yung mga tira-tirang kanin, tira-tirang ulam, nilagay niya sa isang container na may lid, may takip. Nilagay niya doon, tapos pagkalagay niya doon, takpan niya ng ulit na, hindi sa soil parang yung ipa. Sinigay niya doon, tapos another layer ulit, pag natakpan niya yun na, dapat mo cover niya lahat yung nilagay mong kanin, mga i-decompose mong gano'n, tapos i-kinover niya ng parang ipa, lahat, walang nakalabas, naka-cover lahat, tapos tinakpan niya, kung magdadam ka ulit ng mga pagkain, ng mga kanin, mga ganyan, layer by layer, so pagkain yung tinanong mo, tapos ipa, ganyan, layer hanggang sa mapuno, tapos takpan niya hanggang sa mag-decompose na yun, nakatakip siya, kasi may para to prevent langaw-langaw. Siyempre kapag linangaw niya, nagkakaroon ng germs, imbis na earthworm ang mabubuo mo doon is maggot. Yung itain ng langaw. Tama ba ako guys? Yung yun ang aking observation. So papakita ko sa inyo guys yung aking ginawa sa likod
ng aking mga halaman, ng aking little garden. Okay, guys? Aha! Yeah, one thing more. Yung pala laboratory ko ay tumaas din ang aking sugar. Bakit? Anong dahilan kung bakit? Ito, papakita ko sa inyo din sa video na to kung bakit tumaas din ang aking sugar na maling gawain, di ba? Katakawan ba? Katakawan, oh my gosh! Yun bang galing ka sa duty na 12 oras na 4 na araw na sunod-sunod, tapos day off mo kinabukasan, gusto mong ma-relax ka, no? Kumain ka na ng ganito, okay na, swak na, masaya na ang pakiramdam. Ito na guys, i-harvest ko na siya. Kunin natin. Yan, oh. Maganda naman siya, oh. Kaya nga lang ito parang nagasgas. Oh, pero okay siya, maganda siya. Oh. Tadaan! First harvest ko ng aking mga bell pepper. Ngayon lang ako nagtanim nito. Okay guys, ito na yung aking bell pepper. Happy! Ayan, ito mga stress reliever ko guys. Hello guys, harvest ko na to. Ito yung pangalawang bunga ng aking bell pepper. Pero ang nangyari ay parang mamatay na yata yung pinaka puno. So, kunan na natin. Okay, yung unang nakuha natin ay napakinabangan natin, ginamit natin pang sopas at pansit at iba pa. Tapos magka-harvest na rin tayo ng aking mga sili. Ito, pula na sila. I-harvest na natin yan guys. Okay, para mapakinabangan na natin ating mga pananim na mga sili. There we go. Ito, dami-dami na rin to. Okay. Kunin na natin lahat kasi ano na yung color. Nag-iiba na nagiging napaburok na. Yan. So, ito, mayroon pa dito. Ito ko sa inyo guys. Medyo malalaki yata nga ngayon itong variety ng aking sili. Mahahaba sila. Yan. Not unlike mga nauna natin tinanim ay maliliit. See, ang haba yung aking siling Taiwan. Okay, guys. So, na yun, lalaki. Tsaka ito na rin yung ating bell pepper. Napakpakinabangan na natin ating mga pananim. Yes. Okay, guys. Papakita ko na sa inyo yung aking little garden. Okay? Eto na guys, ang aking little garden. Okay. Yan, yung aking mga sunflower. They are so beautiful. Gaya ng nagbablog. Achos! Charing! Okay. Ayan. Ayan ang mga flowers. Ayan. Ito pinakita ko na sa video kahapon. So, isingit ko dito. May istorya yung bulaklak na yan. Hindi dapat ganyan yan ang kulay, pero naging ganyan. Aking mga sibuyas. Okay? Wala nang patay na to siguro. Ewan ko kung magkakabuhay pa to. Ito na yung pinagpitasan ko na itangka ito. Tsaka yan. So marami pang mga kasunod na mga bunga ng aking mga Taiwan na sili. Ayan, ito. Barako siguro to. Ito, barako siguro ito lalaki. Hindi siya namumunga guys. Pero nakapakinabangan ko naman siya para kapag magtitinola ako, kailangan ko ng dahon ng sili. So, walang tapon. Walang sayang. Okay, ito nagagamit ko yung dahon. Tapos, guys, ito na, umandar naman yung aming aircon sa likod. Ito pala yung mga paso na pinulot ko o yung mga guys. Pinulot ko sa basura. Tinapon na nila. Ito, pinaglagyan na ng mga halaman yan eh. Naitanim nila, tinapon na sa basura. Sayang. Tuloyin mo,
Ang gandang paso, ang kapa na plastic, hindi basta-basta nababasag yan. Makunat, makunat siya. Kinuha ko, ang mahal ng paso, nasa $5, $3, kaya nito, binili kong paso na yan. Ayun na yata yun, nasa $3 ang isa. See? Ito, sayang. Magagamit ko yan. Balang araw kapag karoon kami ng bahay, ay sana. Ay gagamit ko yan kapag may backyard kami. Tanim-tanim ako ng kung ano-ano. So, nanghingi na rin ko kay Fatima ng buto ng talong at saka okra. Sana magbigyan niya. Kasi meron silang farm. Okay. Yung ano ko. Yan, nilagay ko na dyan sa baba ang aking kamote kasi nagsababaging na siya. Ayan, ko na siyang gumapang dyan sa ano na yan. So, ayan. Ito na yung dinidecompose ko, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, hindi mo yung daming lang. Naliliit. So, hindi ko pa tinatakpan kasi gusto ko maging dry yung watermelon na yan. Ayan. Ayan siya. Tanglad ko, ang dami ng bunga. Ayan. Atcha! Ang dami ng tawag ito. Dahon. Ayan. Ilangan ko itong bagong tanim. Mahabol siya. Ito na siya, guys. Look at this. I'm so happy. Meron akong mga harvest na tomatoes. Yan. Yan to. May mga panibagong hindi pa nakabukha yung bulaklak niya. See? Yan. Naging healthy siya. Ito ang papaya ko. Ang tabayanan natin ito, guys. Kung ano mangyayari dyan. Kung mamumunga ba siya. Kasi nasa pasong maliit lang. Tignan natin. Okay, meron din akong mga decompose dyan. Okay guys, pasok na tayo sa loob. Ang ingay at saka nakainit natin na yung surroundings. So, ang ganda. So, maaraw na summer na ang dating. Ayan, yung bulaklak doon. Ayan. Summer na ang dating. Yan, makikita natin paglabas natin. Marami na naman nakabikini. Alam mo guys, yung mga bata dito, lalabas sila nakabra lang saka short para silang pupunta, pero yun mga yun ay pupunta sila sa school, hindi sila pupunta sa beach. Sa school sila pupunta kasi summer, yung mga nagsa-summer class, mga bata. So ito na yung nalabahan ko kahapon. Yan, kasi after kong mag-off, magtapos ng duty ko kahapon, di na ako natulog. Sayang yung oras ko. So, naglaban na lang ako. Okay, so yun guys. All of these are uniform, scrub suit. So, lahat yan scrubs. Dapat planchahin. Ito yung mga pambahay na tupi ko nakahapon. So, ito. Yan yung mga pinagdiligpit ko kagabi. Tinanggal ko yung mga ano. So, hayan. Yun lang ang kaganapan ng aking buhay dito. Pag walang pasok. So, nanonood din ako ng mga vlogs, ng mga vlogger. Gusto namin, or ang pinapanood ko ay mga mga nagpa-planting, ganyan. Ayan. So, ayan. Ayan ang kaganapan ko dito sa loob ng bahay, guys. Mamaya siguro ay ako'y mag-try ako mag-sumba-sumba rin. Sumba-sumba para ang aking mga cholesterols. Yan, ay mabawas-bawasan ang aking mga bilbil. Ayan, guys. Diba? Ay, bakit natin magpapawis-pawis din, So, walk ako sa labas sa ating natin. Mayroon pala akong correction kanina mga pinagsasabi ko. Nakita ko yung video, pinanood ko. So, ito ang correction. Yung pharmacy ay yung area kung saan ka bibili, gaya ng CVS, gaya ng Mercury, mga iba pa sa yun ang pharmacy. So, yung pharmacist ay yung tao. So, sorry guys, nagkamali ako yung binanggit ko kanina. So, this is the correction na pinagsasabi ko kanina. Sorry. Okay guys, thank you. Punta na kami. Mag-walk-walk sa labas. Punta daw kami sa Aldi. Meron lang kami pupuntahan. Mag-walk-walk lang daw kami. Okay guys? Pakita ko sa inyo kung paano kami walk under the sun. Nang init-init, anong oras na? Yes,
11 AM, katirikan ng araw. Say, see you guys. So, kita sa'yo kung saan kami pupunta. Hi guys, ito na kami walking sa katirikan ng tindi ng araw. Ayan. See? Nagsalamin ako, although this na shades. May transition lang to kaya black siya. So ito. Ang init talaga. Talagang yung balat ay sumusuot yung init sa balat. Para akong tinutosta. Ilang degree ba to? Anong tayo temperature ngayon? Tignan mo ako ilang temperature. Ang init talaga. Ayan, nasa kalagitnaan kami ng daan. Sa gilid ng daan. Di sa kalagitnaan. Actually, nasa gilid kami ng daan. Okay. Sinamahan ko. Meron lang daw siyang titig. 85. Ha? Ay, ang sarap ng hangin. Humangin din. Ano? Okay, 85 Fahrenheit. O, so kung gaano kainit yung 85 na yan. Oh, tignan mo yung balat ko. Namumula-mula na. Okay, guys. Oh. Para akong nalitso na. Ang init. Okay, it's 85 Fahrenheit. Okay, naglalakad-lakad. So, sulitin natin araw na to. Kasi ngayon lang tayo makaramdam ng ganitong kainit. Parang feel mo na sa Philippines tayo. Nasa Pilipinas. Ang klima ng Florida ngayon, mas mainit pa yata. Kasi 85. Paulit-ulit ba? 85. Okay. Ayun. Okay. Ayun. See? Tinawanan ako. Munti yun. Natisod na naman sa aking paglalakad. Guys. Ay, Diyos ko. Sige, mamaya na lang tayo kita-kit. Siguro sa bahay na lang. Di ko na ibablog sa inyo. Di ko na ibablog sa inyo yung pupuntahan namin. Maghanap lang siya ng cheesecake na ice cream. Cheesecake? Cheesecake daw. It's not an ice cream. Di ba may cheesecake naman na ice cream flavor? Yung ice cream, gusto mo yung cheesecake talaga. Oh my God, it's a cake mismo. O, kaya nga cheesecake, the cake. Ano ba yan, Ann? Uy, gumana na naman ang aking kabubuhan. Okay guys, so yun na lang. Pag siguro sa bahay na lang. Ay, ito pala. Wow, ang lilim. Opo, wow, sarap, ang lilim. Puha muna tayo saglit. Upo tayo dito. Oh my gosh. Oh, ayan. See. Ayan ang ating tema ngayon. See. Oh, lamig na sa ilalim tayong na malaking puno, guys. Sa susunod na lang tayo magkita-kits. Pag sa bahay na lang siguro kasi medyo mahaba-haba itong lalakarin namin. Okay? At saka pabalik. Hindi pa kami nangangalahati sa papuntahan namin. Hinihingal na ako. Magpahinga lang ako dito sa under day 3 na ma-refreshing ang dating. Okay, bye-bye guys. Okay guys, meron na kami nakita, nagtanong kami dun sa buging lalaki dun, sabi niya ay mayroon dito. So, nahanap din namin ito yung ano siya. Cheesecake, flavor strawberry. Okay, you just, yan na naman, panic buying na naman si Eve. Panic buying na naman. She got 3 cheesecake. Okay, yan na. Ito na. Sige na. Go. Ayan. Favorite niya kasi ang cheesecake. So, yan. Request niya sa birthday niya. Cheesecake din. Okay guys, dumating na kami dito sa bahay. Oh my God, ang init, pawis-pawis. So, satisfied cravings. Okay, with the cheesecake. Yeah, it's a cheesecake. Okay, see you guys. Thank you for watching. See you next time, my next vlog. Okay, thank you. Love you all. Bye-bye.